Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1506. Sabi ni Darben, dapat tayong magmadali at maghanap ng paraan. Ang espasyong ito ay nakapaloob. Kahit na walang ibang panganib, mamamatay tayo sa inis sa paglipas ng panahon. Humanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Ang iilang tao ay sabay-sabay na naghanap sa paligid upang malaman kung maaari silang maghanap ng labasan. Gayunpaman, pagkatapos na maghanap ng mahabang panahon, hindi pa rin nila mahanap ang paraan upang makalabas. Para bang ito ay isang ganap na nakapaloob na espasyo. Sa sobrang galit ni Quincy ay sunod-sunod niyang sinampal ang pader para mailabas ang sama ng loob sa kanyang puso. Sinabi sa iyo, ang libingan ni Caesar ay isang nakakatakot na lugar. Ngayon ay nakulong kami pagkatapos pumasok dito. Ito ay sadyang sinusubukan na suffocate tayo hanggang mamatay o mamatay sa gutom. Napakaraming libingan ang aking nilusob. Ito ang pinaka nakakatakot. Dahil dito, sa patuloy niyang paghampas dito, bigla siyang may nataman na may tunog ng click. Tunog iyon ng isang partikular na makina. Pagmamaktol. Makapal na nakaimpake 10,000 mga butas ang lumitaw kaagad sa dingding. Ano ang mga ito? Tawag ni Quincy. Mag-ingat ka. Umungol si Zane at binuksan ang invincible umbrella. Kagad pagkatapos maraming karayom ang bumaril sa mga butas sa dingding sa isang iglap. Ang bawat isa ay kumikinang sa asul na liwanag. Sila ay makamandag na karayom. Ang taong nagdisenyo ng bitag ay hindi nagplano na iwan ang sinumang buhay o anumang pagkakataon na mabuhay. Sa sobrang densidad at dami ng makamandag na karayom, sino ang makakahadlang sa kanila kung ito ay mga ordinaryong tao? Tahimik na ginamit ng magkapatid na alagad na sina Quincy at Zane ang invincible umbrella para suportahan ang kanilang mga katawan ng sabay. Ang dalawang payong ay nagkataong bumuo ng isang pagkubkob upang harangin ang makamandag na mga karayom, ngunit wala silang pakialam sa iba. Nagkatinginan ng magkapatid habang lumulubog ang kanilang mga puso sa hindi mapakali. Nadama nila na ang iba ay hindi makakaiwas sa mga karayom para sigurado. Marahil ay natusok na sila kaya nagmukha silang hedgehogs ng makamandag na karayom. Nang marinig ang kalabog, pumulupot sila sa isang bola at hindi ng ahas na kumilos. Hanggang sa huminto ang lahat ng tunog, hindi sila ng ahas na magpahinga kahit kaunti, kahit saglit. Sabi ni Quincy na may umiiyak na mukha, "Senior, nagsisisi ka na ba ngayon? Natatakot ako na tayo lamang, ang disipulo, ang nabubuhay pa, at ang iba ay patay na. Ang Rockefeller retard na ito ay isang vermin. Ayos lang kung may death wish siya pero kinaladkad pa niya ang napakaraming tao para maging scapegoat niya. Ang galing, pati asawa niya patay na ngayon." Bam! Pagkasabi ng lalaking iyon ay nabitawan niya ang invincible umbrella sa kamay niya dahil sa gulat. Malamig na sabi ni Alex, "Quincy Zupkins, sino ang tinawag mong retard?" Ibinaba ng dalawang tao ang invincible umbrella at tumayo. Nagulat sila nang makitang buhay pa ang lahat. Sa hindi inaasahan, walang namatay. Ito ay masyadong mapangahas, tama. Paano sila magiging ligtas at maayos pagkatapos na salakay ng napakaraming makamandag na karayom? Hindi nila inaasahan na agad na isinuot ni Alex ang mystic armor at pinrotektahan ang iba pang nasa loob nito. Kaya, natural na hindi sila nasaktan. Sa kabilang banda, nang makita ni Darben, Kenneth, at ng iba pa na may napakalakas na puwersa sina Alex, Maya, at iba pa, tumaas ang kanilang kumpiyansa. "Tingnan mo, may lumabas na pinto sa front wall," sabi ni Waltz habang nakaturo sa unahan. Kabanata 1507. Sa pagkakataong ito, walang nang ahas na magtaas ng paa at humakbang papasok sa pinto. Sa halip, nagkatinginan sila saglit. Sabi ni Alex, "Papasok muna ako para tingnan." "Maghintay," biglang sabi ni Susan Hunter habang hinihila ang braso ni Alex. Pagkatapos itinuro niya ang isang bagay na biglang lumitaw sa pintuan ng bato. "Mukhang may mga salita dito. Mayroon bang?" "Hindi. Wala akong nakikita. Hindi ko rin sila nakikita." Ilang tao ang nagsabi na hindi sila nakita. Tanging si Susan lang ang nakakita sa kanila. She firmly said, "Talaga, meron."
Ang mga ito ay katulad ng mga rune ng pattern ng bulaklak sa pintuan sa labas, ngunit hindi ko kilala ang alinman sa mga ito. Ipinaliwanag ni Alex kay Dorothy, si Susan Hunter ay ipinanganak na may clairvoyant eyes. Nakikita niya ang ilang bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Ito ay mas malakas kaysa sa espiritual na mga mata. Ito marahil ang dahilan kung bakit nakikita niya sila, ngunit hindi namin. Sinulyapan ni Dorothy si Susan at nagtanong, anong uri ng rune ang nakikita mo? Pagpasok ni Susan ay nakahanda na rin siya ng notebook at panulat. Agad niyang inilabas ang mga ito at eksaktong isinulat sa notebook ang nakita niya sa pintong bato. Sa isang sulyap, medyo nagbago ang ekspresyon ni Dorothy. Ipinadala ni Alex ang kanyang boses sa isip. Ano ito? Sumagot si Dorothy, ito ay isang babala na sinasabi na ang pintuan na ito ay tinatawag na pintuang daan ng sakripisyo. Ang mga nabubuhay ay paghihiwalayin ng kamatayan sa pagpasok sa pintong ito. Kapaki-pakinabang ba ang babala? Nakapikita lang ng ganyang pinto. Nang hindi dumaan sa pintuan na ito, wala nang ibang mapupuntahan. Baka may ibang gagawin o bukod dito. Wala naman. Mukhang hindi mabait na tao ang may-ari ng libingan na ito. Kinasusuklaman niya ang mga manlulupig sa libingan at determinado siyang patayin sila. Ang bitag sa loob ng espasyong ito ay hindi nagawang patayin kami. Ang sitwasyon pagkatapos nito ay dapat na mas mapanganib kaya't hindi natin ito dapat basta-basta. Sinulyapan ni Dorothy ang mga tao na humingi sila ng tulong. Ang libingan na ito ay hindi maaaring lusubin ng mga ordinaryong tao. Idinisenyo ito upang i-target ang mga magsasaka. Maging ang mga magsasaka ay nanganganib na mamatay. Ito ay magiging halos imposible para sa mga ordinaryong tao. Baka hindi makaalis dito ang mga katulad nila. Nadurog ang puso ni Alex. Hindi niya inasahan na dito mamatay ang mga tulad ni Susan. Gayunpaman, wala nang babalikan ngayon. Higit sa lahat, hindi sila maaaring bumalik kahit na gusto nila. Makakagat lang sila ng bala at pumasok doon. Sis, may naiisip ka ba? Tanong ni Susan. Umiling si Dorothy. Ang mga sinaunang rune na ito ay komplikado at mahirap maunawaan. Hindi ko maiisip ang ilan sa aking kakayahan, ngunit sa palagay ko dapat tayong maging mas maingat. Sa sandaling ito, sinubukan ni Kenneth ang handheld transceiver na dala niya. Gayunpaman, napagtanto niyang walang signal. Imposible kung gusto nilang makipag-usap sa labas ng mundo. Isang masamang palatandaan. Palihim na inilagay ni Alex ang mystic armor. Bukod dito, ipinatawag din niya si Michael Chiba para samahan siya. Saka lang niya itinaas ang paa at humakbang papasok sa batong pinto. Sa kabilang banda, ginamit naman ni Zane ang invincible umbrella para suportahan ang pintong bato upang hindi biglang sumara ang pintong bato tulad ng nauna. Ang invincible umbrellas ay mga kayamanan na may iba't ibang function na ginamit ng mga gang ng Tomb Raiders para sa tomb raiding. Noon, ang invincible umbrellas ay gawa sa malamig na bakal. Gayunpaman, matagal na silang sumailalim sa mga pag-upgrade noong sila ay binuo hanggang sa kasalukuyan. Ang material ng invincible umbrellas sa mga kamay ni Zane at Quincy ay nagmula sa ilang uri ng meteorite sa kabila ng mundo, at ang katigasan nito ay lumampas sa lahat ng kilalang sangkap sa Earth. Bukod dito, ito ay magaan at maginhawang hawakan. Ang isang natatanging sangkap ay kinakailangan upang mapahina ang material at mabago. Sa sandaling ito, hindi isang malaking problema ang gamitin ito upang harangan ang pinto. Di nagtagal pagkatapos lumakad sa pintong bato, naglakad si Alex sa mahabang daanan na bumabagsak. Pagkatapos nakarating siya sa isang maluwang na lugar. Ang lugar na ito ay tila isang altar na may nakatayong estatwa. Ang estatwa ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung titignan ang suot niya, para siyang tao noong sinaunang panahon. Sino ang taong ito? Tanong ng isang boses. Ito ay mula kay Dorothy na dumating din. Nag-aalala siya sa pagdating ni Alex dito mag-isa. Tawag. I-free. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1508. Pumasok ka rin ba? Hindi ko rin alam.
Habang nagsasalita siya, napagtanto ni Alex na dumating na rin ang ibang mga tao. Walang ibang panganib na nangyari sa daan. Paano magkakaroon ng napakalaking espasyo dito? Curious na sabi ni Freya Mayer. Alam niya ang sitwasyon noong nagpunta siya sa libingan kasama si William Rockefeller noong huling pagkakataon. Kahit na ang libingan ni Caesar ay napakalaki, hindi ito ganoon kalaki sa lawak ng pagiging mapangahas. Kung ikukumpara sa ilang imperial tombs, mas maliit talaga ito. Ngunit saan nanggagaling ang napakalaking espasyo ng altar? Agad na binuksan ni Susan ang mapa at inilapag ito sa lupa. Si Zane, Kenneth, at ang iba ay sunod-sunod na nag-squat para ikumpara ang mapa. May hindi tama. Itinuro ni Susan Hunter ang isang partikular na lugar sa mapa. Ayon sa mapa, dapat nasa ganitong lokasyon tayo ngayon. Ito ang pangunahing lugar ng libingan ni Caesar. Kung tatango pa tayo, ito ay ang lokasyon ng altar na ito. Ito dapat ang pangunahing libingan kung nasaan ang kabaong ni Caesar. Ngunit nasaan ang kabaong? Nasaan ang pangunahing silid ng libingan? Bakit wala na silang lahat? Baka nagpunta tayo sa ibang libingan. Siya ay nasa bingit ng pagbagsak. Ibang-iba ito sa nakita niya noon. Kumunat ang noo ni Alex at sinabing kung hindi natin ito nakita, ito ay dahil pumasok tayo sa isang komplikadong spell formation sa sandaling pumasok tayo sa puntod. Ang pag-activate ng spell formation ay nagdulot ng mga pagbabago sa mga direksyon. Ang anumang hakbang na ginawa namin ay hindi masusukat gamit ang mapa na ito. Tulad ng sinasabi, ang isang tao ay magkakaroon ng abnormal na transposisyon kapag ang mga bituin ay nagbabago sa mga posisyon. Akala namin ay nakagawa na kami ng isang hakbang. Ang isang hakbang na ginawa ay maaaring higit sa ilang daang metro. Tumango si Freya. May katuturan. Ang mga mystic spell formations ay kakaiba at misteryoso. Hindi mahirap gawin ito. Ngayon tingnan natin kung paano maghanap ng ibang paraan. Na-curious si Kenneth sa humanoid statue. Umakbang siya para hawakan ito. Medyo kakaiba ang estatwa na ito. Ang ganitong uri ay ang tinatawag nating buhay. Sa unang tingin, naisip ko pa nga na totoong tao iyon. Sabi ni Quincy, sino siya? Sabi ni Susan, nabalitaan ko na may nunal si Caesar sa gitna ng kanyang noo. Ang taling ito ay napaka-partikular. Sinasabing ito ang ugat ng inborn na divine eye. Tingnan mo ang noo nitong estatwa. May nunal din. Kaya kung hindi ako nagkakamali, dapat siyang maging estatwa ni Caesar. Nagulat si Kenneth sa dila. Katakatakang pagkakagawa. Ito ay talagang sobrang kamanghamanghang. Ang sculpting skill na ito ay talagang isang master tier. Si Kenneth Sonder ay isang dalubhasang magnanakaw. Hindi raw umaalis ang mga magnanakaw ng walang dala. Dahil pumunta siya rito, tiyak na hindi siya makakabalik ng walang dala. Nakita niya ang estatwa na may hawak na espada sa kanyang kamay. Parang genuine din. Inawakan niya ito gamit ang kanyang kamay at nakita niyang ito ang totoong deal. Bueno, ang estatwa na ito ay narito sa hindi kilalang panahon, ngunit ang espada ay walang anumang bakas ng kalawang. Nagniningning pa ito sa malamig na liwanag. Ito ay tiyak na isang kayamanan. Hindi na napigilan ni Kenneth at iniabot ang kamay para tanggalin ang espada. Sa sandaling ito ay tinanggal, naramdaman niya na ang mga daliri ng estatwa ay tila malambot. Ang pagkakagawa na ito ay talagang walang kapantay. Pinulot ni Kenneth ang espada at ilang beses na sumenyas. Napakahusay na espada. Sa sumunod na segundo, may nangyari. Biglang bumukas ang mga mata ng estatwa ni Caesar na nakapikit noong una. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuhay ito. Iniunat nito ang kamay na kasing bilis ng kidlat at inagaw ang treasured sword mula sa kamay ni Kenneth. Gumawa ito ng isang slash bilang kapalit. O she asterisk T. Napasigaw si Kenneth. Gusto niya itong iwasan, ngunit huli na ang lahat. Ang treasured sword ay tumama sa kanyang braso na parang kidlat. Sa isang puff, tumalsik ang dugo sa hangin. Naputol agad ang kanang braso ni Kenneth. Nahati ito sa dalawa at bumagsak sa lupa. Arg!
Napasigaw si Kenneth sa sakit. Sumigaw si Darben, matandang magnanakaw, magmadali at umatras. Kabanata 1509. Si Kenneth Sonder ay isang dalubhasang magnanakaw. Para sa isang dalubhasang magnanakaw, ang lahat ng kanyang mga kasanayan ay halos puro sa kanyang mga kamay. Habang ang kanang braso ay nasira, ang hard-trained stealth skills ni Kenneth ay katumbas ng lubos na walang kabuluhan. Medyo magulo ang isip niya. Bilang karagdagan, ang sakit ng naputol na braso ay makabuluhang nagpababa din sa kanyang kakayahang mag-react. Hindi niya namalaya na may paparating na mas makabuluhang panganib. Ang rebulto ni Caesar ay nabuhay sa sandaling ito. Matapos putulin ang braso ni Kenneth gamit ang espada sa kanyang kamay, tumalikod ito sa isa pang sword swing. Gustong putulin ng estatwa ang ulo ni Kenneth. Tapos na ako para. Nang matauhan si Kenneth, malapit na sa kanyang mga mata ang napakalaking espada na may malamig na kinang. Damang-dama pa niya ang hangarin sa pagpatay mula sa talam. Wala na siyang pag-asa. Ang isang hampas ng espada sa napakalapit na distansya ay hindi niya kayang iwasan. Sa sandaling ito, isa pang espada ang biglang hamarang sa espada ng Pailes. Kumalabog. Isang espada ang hamarang sa malaking espada ni Caesar. Tumingin si Kenneth sa gilid at nakitang si Alex iyon. Hindi alam kung kailan, may hawak din siyang espada. Ang talam ay mas malaki pa kaysa sa nasa kamay ni Caesar. Napakurap siya at namutla ang kanyang mukha dahil malapit na siyang tumakas sa kamatayan sa pamamagitan ng pagliko sa pintuan ng impyerno. Salamat. Nang gusto niyang magpasalamat, sinipa siya ni Alex. Magtago ka pa. Kumalabog. 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 Sa isang maikling sandali lamang, ang espada ni Caesar ay umaatake na ngayon kay Alex ng 3 beses na magkakasunod habang ang bilis ay pabilis ng pabilis at ang lakas ay tumataas sa bawat pag-indayog. Kung hindi niya mahigpit na hinawakan ang Sword of the Universe of the Dragon's Bane of 36, binugbog sana siya hanggang sa mawala ito sa kanyang kamay. Ano ito? Oh God, paano nabuhay ang rebel tong ito? Nakakatakot. Napasigaw si Quincy nang malapit na siyang mag-collapse sa pag-iisip. Kailan pa siya nakakita ng ganoong kakaibang bagay pagkatapos pumunta sa napakaraming malalaking libingan? Matapos manood ng ilang segundo, agad na sumama si Dorothy sa battle group. Pagkatapos sumugod din sina Waltz, Maya, Freya, at Zane. Lahat ng iba ay umatras sa bulwagan sa labas. Sigaw ni Alex. Ang lakas ng estatwa ni Caesar ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Habang lumalakas ang kanyang mga pag-atake, tataas din ang mga pag-atake ng estatwa. Pagkatapos ng maraming tao na sumali sa pangkat ng labanan, ang lakas ng labanan ng estatwa ay tumaas ng husto. Tila kaya nitong ayusin ang lakas nito ayon sa kabuuan ng lakas ng labanan. 7 Blades of Death, lumabas ka. Kasalukuyang si Alex ang pangunahing umaatake na siyang unang sasagutin ang bigat. Samantala, nang ibabaw si Dorothy sa mga long-range attacks. Sa ilalim ng sitwasyon ng gayong magulong labanan, ang kanyang pinakamalakas na busog at palaso ay nabigong magamit. Senior, ano ito? May kumokontrol ba dito? Sigaw ni Waltz habang inaalalayan siya sa gilid. Sa puntong ito, sa wakas ay nakumpirma ni Quincy, Susan, at ng iba pa na siya ay isang dalubhasa na may napakalaking lakas sa labanan. Makrush niya agad ang mga tulad nila. Ang dalawang espada sa mga kamay ni Alex ay patuloy na umiindayog. Kahit na ang Mystic Armor ay na-activate na sa pinakamataas na antas. Gayunpaman, ito ay medyo hindi mabata. Tumudugo na ang kanyang katawan matapos maputol ng espada ng ilang beses. Hindi ko rin alam. Ang bagay na ito ay medyo nagbabala. Hindi ito mukhang estatwa. Sabi ni Zane, gimmick puppet ba ito? Bago pa makasagot si Alex, sinabi ni Freya sa Maceland na boses, this is not a gimmick puppet. Ito ay isang zombie na pino gamit ang isang buhay na tao. Tingnan mo ang mga mata nito. Ang mga mag-aaral ay ginto, tama ba? Isa itong golden-eyed golden zombie na may walang katapusang lakas. Nang marinig ni Darben na nagtatago sa malayo ang mga salita, hinampes niya ang kanyang ulo. Oh, tama.
Miss Mayor, ang iyong exorcist dragons ay dalubhasa sa pakikipaglaban sa mga zombie. Dapat may paraan ka, di ba? Naglabas si Freya ng isang itim at pulang kahoy na patpat na may matulis na kono sa harap at isang eskultura ng trono ng dragon sa likod. May mga butil ito na parang kaliskis ng dragon sa buong katawan nito. Nagmamadali niyang sinabi, ito ang 10,000 taong gulang na dragon soulwood na nabasa sa dugo ng Zombie King. Ang depensa ng golden-eyed golden zombie ay hindi kapanipaniwala at mahirap masira ng mga espada. May isang mahina lang sa katawan nito, iyon ang puso nito. Sabi ni Alex, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Masakit ang aking mga kamay sa pag-atake dito, ngunit hindi man lang naputol ang balat nito. Sinabi ni Freya, hindi pa ako nakakita ng isang tunay na gininto ang mata na golden zombie. Ito ang unang pagkakataon na makaharap ko ito. Miss Mayor, anong gusto mong gawin? Makikipagtulungan kami sa iyo. Sabi ni Zane. Dahil dito, nag-ambala siya nang magsimula siyang magsalita at hindi napansin ang nagngangalit na zombie na si Caesar na bumuka ang bibig nito at bumubuga ng itim na hininga na may kakilakilabot na baho. Bumuga ang hininga sa mukha ni Zane. Sa sumunod na segundo, nahimiti siya sa isang ungol. Ha? Senior, huwag kang mamatay. Huwag mo akong iwan mag-isa. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Sumugod si Quincy at hinawakan si Zane sa kanyang mga braso. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1510. Napaawang ang bibig ni Alex at ng iba nang marinig nila iyon. Paatras na hinampas ni Waltz ang kanyang palad na may surge ng chi. Dalhin mo ang senior mo at pumunta sa likod. Huwag kang hamarang dito. Isang bugso ng puwersa ang nagtulak palayo sa dalawang magkapatid na alagad. Sinabi ni Freya, kailangan kong saksakin ang puso ng gininto ang golden zombie ng Dragon Soulwood, ngunit napakabilis niya. Kailangan ko ng tulong. Tanong ni Alex, hindi ba kita matutulungan na saksakin ito? Umiling si Freya. Hindi mo kaya. Kailangan kong saksakin ang Dragon Soulwood mismo. Walang silbi kung gagawin ito ng iba. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya pero matutulungan mo akong saksakin ito. Sa kanilang pag-uusap, 12-dosenang beses nang umatake ang zombie na si Caesar. Ang mga mata nito ay bumaril ng gininto ang liwanag at ang katawan nito ay napuno ng nakamamatay na aura. Silver Frost, Absolute Freeze. Si Maya ang unang taong gumamit ng ultimate move. Pagkatapos Waltz. Waltz's Moon of the Nine Revolutions ay nagkaroon ng kaunting epekto. Sa sandaling na-activate niya ang Moon of the Nine Revolutions, tila mas nabalisa ang zombie. Sa huli, maaari lamang siyang umatras sa isang tabi. Umalis na kayo. Hayaan mo akong gawin ito. Si Dorothy iyon. Ang kanyang Fiery Phoenix bow ay iginuhit sa isang full moon. Ang nagninangas na pulang phoenix ay nagdala ng isang walang humpay na pag-atake na may malakas na tili at mabangis na tumama sa katawan ng zombie na si Caesar na pansamantalang nagyelo. Sabi ni Dorothy, ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo. Sa susunod na sandali, niyakap ni Alex ang baywang ni Freya gamit ang isa at hinawakan ang Dragon Soulwood gamit ang isa pang kamay habang ginagawa ang kanyang paa. Bam! Isang malaking bunganga ang nabuo sa berdeng bato sa ilalim ng kanyang mga paa mula sa stump. Tumaas ang katawan ng dalawang tao. Mahigpit ding hinawakan ng mga kamay ni Freya ang Dragon Soulwood. Saksakin mo. Puff. Ang isang metrong Dragon Soulwood na kasing kapal ng braso ay mabangis na sinaksak sa puso ng gininto ang mata na golden zombie. Ang zombie ay napaungol sa langit. Ginawa nito ang huling pagpupumigla sa pamamagitan ng malakas na paghampas ng mga kamay nito na inihagis sa hangin sina Alex at Freya. Malakas na nontog si Alex sa pader habang nababalot ng alikabok ang buhok at mukha. Gayunpaman, lumutang si Freya sa hangin. Ito ay lumabas na pagkatapos na maipasok ang Dragon Soulwood sa puso ng zombie, isang pagsabog ng dumadagendong na mga tunog ng kulog ang narinig at mayroong isang serye ng mga alulong ng dragon sa pagitan. Isang multo ng dragon ang lumitaw sa himpapawid at patuloy na inaalalayan si Freya.
Nawa ang lahat ng namumuno sa mga mandirigma ay maging aking taliba. Kinagat ni Freya ang kanyang mga daliri at gumawa ng selyo gamit ang kanyang dugo na gumuhit ng hexagram sa walang laman. Sa wakas, napalitan ito ng dugong anteng-anteng. Gamit ang isang wamp, idiniin ito sa Dragon Soul Wood. Arg! Ang zombie ay nagpakawala ng isang nakakabasag na dagendong sa lupa. Nanginginig ang buong espasyo sa ilalim ng lupa at may mga durog na bato pa na nahuhulog. Sa isang kisap mata nawala ang huling sigla ng zombie at naging isang pool ng alikabok. Bilasin muna. Ang lugar na ito ay bubuho. Ngunit walang paraan sa unahan. Umuwi ka sa daanan, bilasin mo. Ang mga bato doon ay matibay at hindi mahuhulog. Agad na binuhat ni Alex ang putol na braso ni Kenneth habang kinukuha ni Freya ang kanyang Dragon Soul Wood bago nagmamadaling tumakas pabalik sa daanan. Boom! Tarat-tarat! Sa sumunod na sandali, gumuho ang buong bulwagan kung saan sila nasa labanan kanina. Nang lumingon ang mga tao at muling lumingon, agad silang nagulat. Wala na ang bulwagan, ngunit isang madugong ilog ang lumitaw sa ibaba. Gayunpaman, sa sandaling ito, sumak! 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 Narinig ang mga palakpak sa likod ni Alex nang magsalita ang isang hindi pamilyar na boses ng lalaki. Hindi masama, hindi masama. Anak ni William Rockefeller, hindi mo ako binaygo. Kabanata 15:11. Nagulat ang lahat. Matapos lumingon ang kanilang mga ulo upang tingnan, nakita nila ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na medieval na damit. Ang tao ay may kulay abo na buhok, ngunit siya ay may mabangis na hitsura. Ang kanyang cultivation base ay hindi prominent, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng maliwanag. Matapos magkita ng kanyang mga mata, ang isa ay manginginig at makaramdam ng hindi maipaliwanag na takot. Sino ka? Paano ka nakapasok? Tanong ni Alex. Tumawa ang matanda at hindi siya sinagot. Gayunpaman, habang nanginginig ang kanyang figure, 12-12 ng mga multo ang itinaas, na parang mga multo sa gabi. Nakakatakot ang itsura nila sa pagdaan nitong libingan sa ilalim ng lupa. Alex, mag-ingat ka. Agad na kumilos si Dorothy para harangin ang matanda. Ang 12-12 ng mga multo ay mga ilusyon. Isa lang ang totoo pero mabilis na sumugod ang tunay kay Alex. Itinaas nito ang malaking kamay at gustong hawakan ang leeg ni Alex. Smack! Napakabilis din ni Dorothy. Nagsalubong ang mga palad ng magkabilang panig sa hangin. Si Dorothy ay may marangal na paglilinang ng core formation, ngunit napilitan siyang umatras mula sa hampas ng palad. Ang matanda ay tumigil din sandali dahil siya ay nagtataka. Malinaw, hindi niya inaasahan na ang isang babaeng tulad ni Dorothy ay magkakaroon ng ganoong kahusay sa martial arts. Samantala, si Alex ay hindi isang kahoy na dummy. Matagal na niyang pinaikli ang kanyang espiritual na kapangyarihan at naghagis ng suntok. Bong! Mahigpit na tumama ang suntok ni Alex sa dibdib ng matanda. Hindi niya inaasahan na maglalabas ito ng isang malakas na tunog na parang kampana. Sa isang iglap, naramdaman ni Alex ang isang pagsabog ng rebounding energy. Kalat-kalat siya. Sa sandaling ito, ang matanda ay umungol at sinipa si Alex ng malakas sa tiyan. Ang sipa na ito ay kasing bigat ng Kargada na 40,000 libra. Pakiramdam ni Alex ay para siyang nabangga ng tren. Ang kanyang katawan ay bumaril na parang bola ng kanyan at bumagsak sa isang pader. Buzz! Nag-activate ang Mystic Armor sa kanyang katawan. Pilit niyang nilalabanan ang sipa. Ang epekto ay gumawa ng isang bunganga sa dingding. Gayunpaman, hindi siya nasaktan. Ang kakayahan ng Force na matalo ay walang kapantay sa mundo. Si Darben at ang iba pa na nakakita ng ilang mabilis na pagkilos ay napatulala. Masyado silang mabilis at malakas. Ang lakas ng labanan ng mga taong ito ay higit pa sa kanila. Kahit na may intensyon silang tulungan sila, hindi nila ito magagawa. Ang bagyong kamao ng Fair Maiden. Ang magiliw na sipa ng Fair Maiden. Ang Lush Punch ng Fair Maiden. Galit na galit si Dorothy. Habang sumasabog ang lakas ng core formation, kusang gumawa siya ng mga galaw sa matanda.
Ang hanay ng mga kasanayang militar na ito ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit ang pangunahing punto ay ang hitsura ng mga ito ay kaakit-akit din na naging sanhi ng ilang mga lalaki na nakatulala sa kanya. Gayunpaman, nakaramdam ng kakilakilabot ang matanda. Matapos makatanggap ng magkakasunod na pag-atake, ang kanyang katawan ay gumawa ng tuloy-tuloy na tunog ng isang tansong kampana. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pagtataka. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas ang mga atake ni Dorothy. Kung hindi dahil sa treasure tool na nagpoprotekta sa kanyang katawan, siya ay binugbog hanggang mamatay. Masyadong nakakatakot ang babaeng ito. Mas malakas pa siya kaysa kay William Rockefeller. Sino ka? Hindi siya sinagot ni Dorothy. Tawa ng tawa si Quincy. Matandang umutot, may dala ka bang kampana sa iyong likod? Kung hindi mo siya kayang talunin, bilasin mo at lumuhod para humingi ng awa sa kanya. Ano ang bastos mo? Kung kilala mo si William Rockefeller, paano mo hindi kilala ang kanyang kapatid na babae? Ano? Ikaw ay kapatid ni William Rockefeller. Biglang nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki. Sa sandaling ito, idiniin ni Alex ang daliri sa kanya. Ang kataas-taasang hipo ni Brahma. Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1512. Wham! Nagmamadaling umiwas ang matanda. Isang malaking bunganga na likha ng daliri ang nasa lugar kung saan nakatayo kanina ang matanda na nagpapalamig sa kanyang bulugod. Tapos tumalikod siya at pumunta sa likod ni Freya na parang multo para sunggaban siya. Tumigil ka. Agad na tumahimik ang eksena. Sa pamamagitan ng isang poof, ang matanda ay dumura ng isang bibig ng dagwang foam at sinabi, "The asterisk man, halos hindi ko mabago ang simpleng gawain ng malungkot." Ang anak ni William Rockefeller ay talagang may ganoong kakayahan. Mukhang hindi niya ako niloko. Kayo, Rockefellers, siguradong hindi madali. Napatingin si Alex kay Freya na nahuli. Ilang saglit nagatubili siyang kumilos laban sa matanda. Higit sa lahat, hindi niya alam kung ano gustong gawin ng matanda. Sir, kilala mo ba ang tatay ko? Nagalit ang matanda. Siyempre, kilala ko siya. Ang iyong walang prinsipyong ama ay nagsinungaling at niloko sa akin ang isang hindi mabibaylang kayamanan. Pagkatapos nawala siya sa mundo. Nilin lang niya ang isang kayamanan mula sa iyo. Saglit na nagulat si Alex nang maging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Kailan ito nangyari? Sinabi ng matanda, ito ay halos 1 taon na ang nakalipas. Sa partikular kailan? Ito ay kalagitnaan ng Oktubre noong nakaraang taon. Bakit mo ito tinatanong? The asterisk man, naisip ko na siya ay nabalo at naging loner pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa. Hindi ko ine-expect na nasa kanya ka pa pala ang anak. Pagkasabi nito, muli siyang tumingin kay Dorothy sa takot. Mayroon pa siyang ganoong kalakas na kapatid. Nagulat talaga ako. Saang pamilyang Rockefeller nagmula ang iyong pamilyang Rockefeller? Ito ba ang pamilyang Rockefeller mula sa 8 dakilang pamilya ng hari? Tila hindi alam ng matanda ang tungkol sa mga pangyayari ni Alex. Sa paghusga sa kanyang saloobin, hindi pa niya naabot ang lawak ng pakikipaglaban sa kanyang huling hingal. Sir, sinusubukan mong hanapin ang aking ama at ibalik ang piraso ng kayamanan. Tanong ni Alex. Siyempre, iyon ang pangunahing kayamanan sa aking West Yukon. Galit na galit siya. Para sa kapakanan ng iyong ama, ninakaw ko ito sa silid ng babaeng pinuno ng sekta. Ang iyong walang prinsipyong ama ay naglakas loob na gawin ito sa akin. Nawala siya sa mundo pagkatapos na nakawin ang bagay mula sa akin, kaya hindi ako nang ahas na bumalik sa pasukan ng West Yukon. Nagkatinginan sina Alex at Dorothy. Isang bagay ang dapat kong linawin. Una, hindi patay at buhay pa ang nanay ko. Pangalawa, nawawala ang tatay ko. Pinaghihinalaan ko na ito ay may kinalaman sa malaking libingan na ito. Sa sandaling ito, nagsalita si Zane. Sir, baka ikaw si Trevin Lambert, ang Peak Lord ng Clarion Peak sa West Yukon. Sino ka? Paano mo ako nakilala? Nagulat si Zane.
Naisip niya na malamang na nakinig si William Rockefeller sa kanyang sulsol na dayin ang pangunahing kayamanan ni West Yukon sa kanya dahil nakatagpo sila ng isang mapanganib na sitwasyon nang pumunta sila sa libingan noon. Casual niyang binanggit na ang West Yukon ay may mahalagang kayamanan na tinatawag na Celestial Clothes at kung gusto niyang makuha ang Celestial Clothes, si Treven ang magiging pinakamahusay na target para sa tagumpay. Noon, paimpel niyang binanggit ito, ngunit hindi niya inaasahan na si William pala talaga ang gumawa at dinala ito. Ubo. Nabalitaan ko na lang minsan. Hindi ko inaasahan na ikaw talaga, sir. Commendat si Walt sa tabi niya. Naiintindihan niya na ang matandang lalaki mula sa West Yukon ay medyo pipi. Malubha siyang nalinlang ng kanyang biyenan at kahit papaano ay nahanap niya sila rito, ngunit mukha siyang mapanlinlang. Agad niyang sinabi, "Sir, hindi ka nilinlang ng biyenan ko." Tumakbo siya sa puntod na ito pagkatapos kunin ang iyong kayamanan, ngunit natigil siya doon at hindi makalabas. Dumating kami para hanapin siya. Kung gusto mong mahanap ang iyong kayamanan, maaari kang sumama sa amin. Kapag nahanap na natin ang biyenan ko, siguradong ibabalik niya sa iyo ang kayamanan. Sinulyapan ng matanda ang madugong madilim na ilog na lumitaw pagkatapos ng pagbuho sa kabilang panig. Parang nagdadalawang isip siya. Sa huli, kumuha siya ng tableta at pilit na isinuot sa bibig ni Freya. Hehe, sige. Pero, maliban sa maibalik ang kayamanan ko, iba pa rin ang gusto ko. Ano? Ang susi sa pag-unlock sa lihim na kaharian. Ito ay isang bagay na minsan nang ipinangako sa akin ng iyong ama. Napakurap si Alex. Sige. Lumuwag ang pagkakahawak sa leeg ni Freya. Ilang beses siyang umubo at malamig na nagtanong, "Ano ang pinakain mo sa akin?" Sabi ni Treven, "Oh, it's something good." Hehe, ito ang tableta ng witch cult ng 7 lason. Huwag mag-alala. Ibibigay ko sa iyo ang antidote sa sandaling maibalik ko ang susing kayamanan at ang susi. Kabanata 15:13. Kumunot ang noo ni Alex. Agad niyang na-diagnose si Freya sa kanyang third eye. Hindi niya inaasahan na may kinalaman ang matandang ito sa mga miyembro ng witch cult. Gayunpaman, hindi komportable para sa kanya na magtanong ng higit pa sa oras na ito. Samantala, gulat na gulat si Darben. Ano? Ang pinakain mo kay Miss Mayer ay ang Pildores ng witch cult ng 7 lason. Oh my goodness, ang bagay na ito ay walang panlunas sa lahat. Ang mamimili ay walang alinlangan na mamamatay. Kahit ang Diyos ay hindi siya mailigtas. Sa sandaling sinabi iyon ng matanda, na-distort ang mukha ni Freya. Malamig na ngumuso si Treven. Ano ang alam mo? Sino ang nagsabi sa iyo na walang panlunas para sa tableta ng 7 lason? Sa mundong ito, walang lason kung walang panlunas. Nasa akin ang antidote para sa pil ng 7 lason. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ubusin mo rin ang isa at pagkatapos ay ibibigay ko ito sa iyo upang gamutin ito. Nininigas ang ekspresyon ni Darben dahil ayaw niyang subukan ito. Tinanong ni Alex si Darben, "Alam mo ba ang ganitong uri ng tableta ng 7 lason?" Tumango si Darben. Siya ang ninuno ng mga lason. Bukod dito, nakipag-ugnayan siya sa Pildores ng 7 lason noon. Naging malungkot ang ekspresyon ni Alex. Sa kabilang banda, sinabi ni Zane, "Lord Lambert, you're really reckless." Si Miss Mayer ay may kakaibang background. Siya ay isang inapo ng Exorcist Dragons. Kung mayroon kang antidote, mas mabuting magmadali ka at ilabas ito para gumaling siya. Kung hindi, magiging mahirap ang usapin kapag sumugod ang mayor sa West Yukon mamaya. Ha? Ano? Ang babaeng ito ay inapo ng Exorcist Dragons. Napatalon si Treven sa gulat at maging ang talukap ng mata niya ay marahas na kumaibot. Tumingin siya kay Freya at nagtanong, "Ano ang pangalan ng iyong ina?" Hindi sinasadyang sinabi ni Freya, "Ang pangalan ng aking ina ay Martini Mayer." Nakita ni Alex ang sulok ng bibig ni Treven na tumangala. Naiisip niya, maaaring si Martini Mayer ay isang uri ng kahangahangang figura. Sa sumunod na sandali, masunureng kumuha si Treven ng antidote at ibinigay kay Freya. Natawa siya at sinabing, "Ako. Anak ka pala niya."
Haha, minsan ko nang nakilala ang nanay mo at nagkaroon ako ng hindi pagkakaintindihan. Ito ang antidote. Bilisin mo at ubusin mo. Nag-aalala rin siya. Si Freya ang nag-iisang anak na babae ng babae na kilala bilang pinakamalakas sa Exorcist Dragons at siya lang ang nag-iisang inapo ng Exorcist Dragons. Kung may mangyari kay Freya, ang babaeng iyon ay susugod sa West Yukon at tatapusin ito sa isang bloodbath. Gayunpaman nang malapit ng ubusin ni Freya Mayer ang antidote, sumigaw si Alex, "Huwag mong ubusin ito." Nagulat si Freya Mayer saglit. Ano ang nangyayari? Umiling si Alex at sinabing hindi ito ang antidote. Ito ay lason. Kung talagang ubusin mo ito, talagang mamamatay ka sa lason sa loob ng kalahating minuto. Kahit na ang Diyos ay hindi makakapagligtas sa iyo kung gayon. Pinagaling ni Alex ang malalang sakit ni Freya. Kaya naman tiwala siya sa kakayahan ni Alex sa medikal. Nang marinig niya ito, agad niyang itinapon ang tableta. Nagulat si Treven. Nako, hindi mo maitatapon. Ito ang tanging panlunas. Mawawala ito kung itatapon mo. Rockefeller brat, huwag kang gumawa ng gulo para sa akin. Ito ang panlunas sa tableta ng 7 lason. Umiling si Darben. Hindi ito ang antidote para sa tableta ng 7 lason. Ito ay isang normal na tableta ng kamandag ng ahas. Ngunit ang snake venom pill na ito ay maaaring mag-catalyze sa agarang pagsisimula ng pill ng 7 lason. Kapag naubos na ito ng tao, hindi na siya maliligtas. Ha? Saan ang galing itong antidote mo? Napatulala si Treven. Nakuha ko ito sa isang branch master ng witch cult. Tiniyak niya sa akin na ito ang panlunas sa tableta ng 7 lason. Sandaling hindi nakaimik si Alex. Medyo kinakabahan si Freya habang nakatingin kay Alex. Ano ang mangyayari sa akin kung wala ang antidote? Hindi kumibo si Alex. Sabi ni Darben, pagkatapos mong inumin ang tableta ng 7 lason, mabubuhay ka pa ng 7 araw. Makalipas ang 7 araw, hindi na ito magagamot at hindi ka na mailigtas ng Diyos. Todd. Biglang nahulog si Treven at napaupo sa lupa. Siya ay tapos na para sa. Matapos patayin si Freya, hindi na malayo ang pagkamatay ni West Yukon. Paano niya ito ipapaliwanag sa pinuno ng sekta? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 15-14. Tinitigan ni Alex ng dagger si Darben. Tumahimik ka. Kung hindi mo alam kung paano siya ililigtas, hindi ito nangangahulugan na hindi siya maliligtas. Huwag mag-alala. Ililigtas ko siya. Ang problema, kailangan muna nating lumabas. Kasabay nito, agad na kumilos si Dorothy sa pamamagitan ng pagturo sa acupoint ni Treven sa gitna ng dibdib upang aisil ng buo ang kanyang cultivation. Si Richit Asterisk. Say it, paano ka nakapasok? Mayroon bang ibang pasukan o labasan dito? Inawakan ni Dorothy ang isang mahabang espada sa leeg ni Treven. Ngayong nabuklag na ang pagtatanim ni Treven, siya ay naging isang bilanggo. Karagdagan pa, nakaramdam siya ng labis na panghihinayang matapos malaman na nagdulot siya ng gulo. Umiyak siya, kakapasok ko lang kasama kayo. Paano magkakaroon ng ibang pasukan? Ano? Nagbibiro ka ba? Paanong hindi namin malalaman ang bilang ng mga tao nang pumasok kami? Malamig na sabi ni Quincy. Napagtanto niya na siya ay may pinakamaliit na pakiramdam ng pagkakaroon at bahagyang nasaktan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Kapag may pagkakataon, may sasabihin siya para ma-validate ang existence niya. Sabi ni Treven, bakit kailangan kong magsinungaling sa mga karaniwang katulad mo? Nang bumaba kayo sa libingan, sumunod ako. Buti na lang at hindi napagtanton yung mga bakla. Nagtaas ng kilay si Dorothy. Dahil ba sa mahiwagang kayamanan sa katawan mo? Ilabas mo. Nanigas ang ekspresyon ni Treven. Huwag mo nang isipin iyon. Whoosh! Nang lumiko ang talom ng espada, agad na lumitaw ang isang marka ng espada sa leeg ni Treven. Unti-unting tumulo ang dugo mula rito. Takot na takot si Treven. Ang Peak Lord ng Clarion Peak sa West Yukon ay itinuturing din na isang malaking shot.
Gayunpaman ang isang taong may ganoong katayuan ay mas malamang na matakot sa kamatayan. Bukod dito, marami pa siyang hindi natutupad na mga hiling. Agad niyang itinaas ang mga kamay at sumuko. Okay, okay. Ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo. Sa susunod na sandali, kinuha niya ang isang piraso ng espiritual na kasangkapan mula sa kanyang isip na palasyo. Ito ay may anyo ng isang kampana. Umiyak si Treven at nagsabi, ito ay isang likas na kayamanan, ang Emperor Bell. Ito ay may function ng pagtatanggol at pansamantalang invisibility. Kunin mo, kunin mo. Ngunit bilisan mo at tanggalin mo ang espada sa aking leeg. Marahang humirit si Dorothy. Anong Emperor Bell at likas na kayamanan ang sinasabi mo? Magaling ka talaga magyabang. Ito ay isang peking item lamang, ngunit ang epekto nito ng pagiging invisibility ay mahusay. Tatanggapin ko. Ginawa nilang malinaw ang usapin ng pagpasok at paglabas. Gayunpaman, nanatili ang problema. Hindi pa rin sila makalabas sa lugar. Matapos makatagpo ang muling nabuhay na estatwa ni Caesar na naging zombie at naging sanhi pa ng pagkawala ng kanang braso ni Kenneth, maraming tao ang nanlamig sa paa. Halimbawa, gustong-gusto ni Quincy na magkaroon ng dog hole kagad upang masipit niya ito upang makatakas mula sa mapahamak na lugar na ito. Napagtanto din nina Susan, Darben, at ng iba pa na nagiging mas mapanganib ang lugar na ito. Ito ay hindi isang lugar kung saan maaari silang manggugulo. Sa sandaling ito, madaling ikinonekta ni Alex ang braso ni Kenneth. Masiguro lamang niya na ang kanang braso ay hindi manecretize dahil sa ischemia. Matapos umalis sa lugar, kailangan pa niyang magsagawa ng mas maselang operasyon. Kung tungkol sa porsyento ng pagbawi, ito ay depende sa kalooban ng Diyos. Gayunpaman, halos imposibleng mabawi ito sa dating estado. Ang katawan ni Caesar ay puno ng corpse miasma at ang espada ay naglalaman din ng malaking halaga ng negatibong enerhiya ng bangkay. Kaya naman, ang sugat ni Kenneth ay nasira at nakatanggap ng isang tiyak na antas ng pinsala sa mga ugat at daluyan ng dugo. Ito ay hindi maibabalik. Nakaranas ba kayo ng ganoong sitwasyon noong nagpunta kayo sa libingan dati? Tanong ni Dorothy kay Susan. Ang sagot ay negatibo. Sinabi ni Freya, noong nakaraan, malinaw na nakita namin ang kabaong ni Caesar na may balangkas din sa loob. Ngunit ang golden-eyed zombie na nakita namin ngayon ay hindi maaaring peke. Nalikha yun sa pamamagitan ng pagpipino ng isang buhay na tao. Sa madaling salita, si Caesar ay naging isang buhay na zombie at partikular na binabantayan ang bulwagan kanina upang pagbawalan kaming pumasok dito. Kung gayon, kaninong kalansay ang huling nakita natin? Biglang sinabi ni Treven, ang madugong ilog ay dumadaloy sa Netherworld, ang libingan ni Caesar ay nagbabantay sa kanluran. Maaari lamang tayong lumusong sa madugong ilog na ito kung nais nating malaman ang sagot. Kabanata 15:15. Ang mga salita ni Treven ay nagpatingin muli sa kanya ng maraming tao. Tanong ni Zane, Sir Lambert, may alam ka ba? Sa sandaling ito, si Treven, na nakaupo sa lupa ay tila nahihirapan kahit na makatayo. Matapos masulyapan si Dorothy, ngumunguso siya at sinabing, talaga, alam ko. Ngunit bakit ko sasabihin sa iyo ang mga tao? Dahil sa sinabi nito, natural na gusto niyang gamitin ito bilang banta na tanggalin ni Dorothy ang selyo sa kanya. Gayunpaman, nagkamali siya ng pagkalkula sa diskarte ni Dorothy. Malamig na sinabi ni Dorothy, dahil hindi ka magsasalita, wala kang silbi kung gayon. Ang malagim at mahabang espada sa kanyang kamay na nakuha mula sa zombie na si Caesar ay gumawa ng mga dagandong. Whoosh! Ang malamig na dulo ng espada ay naging matulis na malamig na bituin at tumagos sa lalamunan ni Treven. Hindi. Noong una, kalmado pa rin si Treven habang hinihintay si Dorothy na magkusa at mag-alok sa kanya ng mga kondisyon. Hindi niya inaasahan na ang diskarte nito ay ang magpakamatay kaagad. Nilamon ng ice-cold sword intent ang buong katawan nito. Sa sandaling tumagos ang dulo ng espada sa balat ng kanyang lalamunan, nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kanya. Hindi talaga siya makapaniwala na gagawin ito ni Dorothy. Ikaw, how dare you try to kill me? I was just casually speaking, sabi ni Treven.
Kung gayon sabihin mo na kaagad bago pa kita mapatay. Nagulat si Treven. Noon lang niya napagtanto na hindi pa rin siya namatay. Ang espada ni Dorothy ay tumusok sa epidermal na balat ng kanyang lalamunan. Nagkaroon siya ng maling akala tungkol sa kanyang pagkamatay kanina na nagreresulta sa pagtagos ng malamig na talam sa balat. Samantala, malamig na sinabi ni Dorothy, isa lang ang pagkakataon mo. Kung patuloy kang magdadaldal, papatayin kita sa pamamagitan ng isang hiwa ng espada. Makakakapasok pa rin kami doon nang wala ka. Sa pagkakataong ito, tapat na nagsalita si Treven. Nagmamadali niyang sinabi, no. Sasabihin ko sa iyo ngayon, sasabihin ko kahit ano. Nang hawakan ng matanda ang sugat ng espada sa kanyang leeg, naramdaman niya ang isang dakot ng dugo. Nang maisip niya yon ay medyo natatakot pa rin siya. Masama talaga ang loob ng babaeng ito. Rockefeller brat, noong hiniram ng tatay mo sa akin ang kayamanan ni Yukon, may binanggit siyang limerick sa akin. Ang nilalaman nito ay, ang madugong ilog ay dumadaloy sa daigdig, ang libingan ni Caesar ay nagbabantay sa kanluran, ang Diyosa ng awa ay nakaupo sa kanyang palda, ang Genbo ay dinadala ang berdeng kalangitan sa likod nito. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ng lahat. Sabi ni Quincy, ano ba ito? At anong meron sa palda ng Diyosa ng Marcy? Hindi ito maaaring maging isang maalay na tula, tama ba? Sino ang gumawa nito? Nakapunta na ako sa malaking libingan na ito, ngunit bakit hindi ko ito narinig noon? Dahan-dahang bamantong hininga si Susan habang sinasabi, kaya nga ang pagiging uncultured ay hindi nakakatakot. Ang nakakatakot ay ang isang tao ay walang kultura, ngunit gusto pa rin niyang magpakitang gilas. Ito ba ay upang ipakita ang iyong kawalang muwang? Galit na sinabi ni Quincy, Ditik, kung hindi ka nakipag-ugnay kay William Rockefeller, itinapon na kita noon pa. Ikaw ay isang hadlang. Hindi ko alam kung ano ang silbi ng pagkakaroon mo sa paligid. Ito ay isang pasanin lamang na dalhin ka. Natigilan sina Waltz at Maya habang nagmamadaling tumingin kay Susan. Hindi sinabi sa kanila ni Alex ang tungkol sa kwento ni na Susan at William. Makatwiran para sa kanila na mabigla sa sandaling ito. Hindi na napigilan ni Waltz ang kanyang galit kaya agad niyang tinanong, totoo ba ang sinabi mo? Siya at ang biyenan ko ay nagkaroon ng ganon klaseng relasyon. Sabi ni Quincy, bakit hindi? Kung wala ang relasyong ito, hindi siya mabubuhay ng matagal. Naging malamig ang mga ekspresyon ni Waltz at Maya. Sa usapin ng emosyon, tiyak na papanig sila kay Brittany Rockefeller. Si Susan ay katumbas ng karibal sa pag-ibig ni Brittany. Tiyak na hindi nila gusto ang panghihimasok ng third wheel. Kumunat ang noo ni Maya at tinanong si Alex, bro, alam mo ba yon? Sabi ni Alex, tinatamad akong mag-alala sa mga romantikong pakikipagsapalaran ng tatay ko. Pag-usapan natin ito kapag nahanap na natin siya. Susan, ayon sa iyo, mayroong ilang lihim na nakatago sa limerick na ito, tama ba? Sabi ni Susan, hindi babanggitan ng tatay mo ang tulang ito ng walang dahilan. Nagustuhan ng madugong, madilim na ilog na ito, sa tingin ko ito ay malamang na maging isang mnemonic na gagabay sa amin sa huling lokasyon. Ang madugong mga ilog ay dumadaloy sa daigdig ng daigdig. Sa katunayan, ito ay mukhang tamang landas, ngunit ang hinaharap ay tiyak na hindi simple at ito ay puno ng maraming panganib. Tumango si Zane. Tama iyan. Ang golden-eyed zombie ni Caesar ay hindi pa kasama sa limerick. Ipinapakita nito na hindi ito ang pinakadelikado, ngunit may mas malaking pagsubok mamaya. Sa pagbigkas ng mga ganyang salita, tawag, i-freak, i-click, i-subscribe kwentong nobela. Kabanata 15-16. Ang ekspresyon ng mukha ni Quincy Hopkins ay naging lubhang kakilakilabot. The asterisk man. Anong gagawin natin? We took tremendous effort para lang matalo ang isang zombie. Kung may isa pang malaking tao na lumitaw pagkatapos nating kantahin ang susunod na 4 na parirala, mas gugustuhin kong mamatay. Pumagsak si Quincy sa lupa pagkatapos noon. Hindi na ako naglalakad. Hindi ako lalakad kahit patayin mo ako, dagdag niya. Tumango si Alex Rockefeller. Oo naman.
Sa katunayan, ang antas ng panganib ay higit na lumampas sa aking mga paunang inaasahan. Kung ayaw mong sumulong, manatili dito. Ilalabas namin kayo pagkatapos naming gumawa ng paraan, sabi ni Alex. Nagkatinginan sina Kenneth Sonder, Darben Mikkel at ang iba pa. Sa wakas, umiling silang lahat. Hindi sila makakalabas kung nanatili sila rito. Kung si Alex at ang iba ay nakahanap ng daan palabas ngunit hindi nila mabuksan ang pinto sa likod nila, hindi ba sila mamamatay sa gutom dito? Bukod dito, muling narinig ang isang kaluskos sa daanan. Iba ito sa mga luminescent na bug na narinig nila kanina. May nagsindi ng kanyang flashlight sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog. Ah! Shitty! Ano yan? Sigaw ni Quincy na tumetalon sa kanyang mga paa. Iyon ay dahil nakakita siya ng malaki, madilim, siksik na kayag ng mga surot. Ang mga surot na ito ay gumapang palabas mula sa mga bitek ng gumuhong gusali kanina. Ito ay mga zombie bug. Pulalas ni Freya. Ito ay isang uri ng makamandag na surot na kasama ng mga gintong mata na golden zombies. Ang ganitong uri ng nakakalaso na bug ay lumalaban sa tubig at apoy, at ito ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagsuso ng mga laso ng zombie. Ito ay lubhang nakakalason. Bilisan mo at tumakbo. Dagdag niya. Nanlaki ang mga mata ni Darben Mikkel. Ano? Mga zombie bug ba ito? Dati ay sabik na gusto niya ang isang zombie bug bilang isa sa kanyang mga nakakalason na tool. Gayunpaman, isa lang ang gusto niya dito at hindi libo-libo o kahit 10,000 sa mga bug na ito tulad ng nakikita niya ngayon. Tila pagkatapos makita ang pabango ng isang buhay na tao, ang mga bug na ito ay mabilis na gumapang. Agad na na-activate ni Maya Howards ang parehong kasanayan. Silver Frost, Frost Seal. Ang mga bug na iyon ay nagyelo saglit ngunit hindi nagtagal ay nabawi nila ang kanilang kakayahang lumipat. Bitek, basag, basag, basag. Maririnig ang sunod-sunod na tunog ng pagbagsak ng yelo at muling nabawi ng mga bug na ito ang kanilang kalayaan. Nagmamadali silang lumapit sa mas mabilis na bilis. Buzz. Inilabas ni Dorothy Essex ang kanyang phoenix bow at nagpaputok ng 9 na spiritual arrow ng sabay-sabay. Nilamon ng apoy ang kalangitan. Gayunpaman, mukhang hindi ito masyadong epektibo. Bumalik ka. Bilis, bumalik ka. Sigaw ni Quincy bago tumalikod at tumakbo palayo. Hindi tayo makagalaw. Ito ay isang patay na dulo. Kung napapalibutan tayo ng mga zombie bug na ito, hindi na tayo makakatakas. Pumunta tayo sa Blood River. Sigaw ni Xavier. Guro, may bangka sa ibaba. Sigaw agad ni Maiko Chiba kay Alex. Matapos tawagan ni Alex si Maiko, nakapaligid siya sa buong oras. Agad na nagdesisyon si Alex. Tumalon ka sa ilog ng dugo. May bangka sa baba. Nakaturo si Alex sa harap. Ang kataas-taasang hipo ni Brahma. Gumawa siya ng pathway na may isang sweeping motion at pinangunahan ang daan. Matapos gumuho ang malaking gusali kanina, isang malaking butas ang lumitaw sa lupa. Nang lumakad si Alex sa gilid ng butas at tumingin sa ibaba, nakita nga niya ang isang malaking bangka na tahimik na lumulutang sa ibabaw ng ilog. Ngayong dumami na ang mga zombie bug at ang pagtingin sa kanila ay nakatusok sa anit ng isang tao, wala nang pakialam si Alex kung para saan ang bangka. Agad niyang hiniling ang lahat na tumalon pababa. Talon muna ako. Tumalon ka sa akin. Mabilis. Pulalas ni Alex. Samantala, si Trevin Lambert ay umiiyak at umuungol. Isama mo ako, isama mo ako. Maaari bang alisin ng sino man ang Ernie Seal? Koy. Sigaw ni Trevin. Kabanata 15:17. Si Trevin Lambert ay labis na nataranta. Ang pressure point ng kanyang chest center ay seliado na at siya ay hindi naiiba sa isang pasyente na dumanas ng matinding paraplegia. Nang makita kung paano mabilis na papalapit sa kanya ang makapal na kayag ng mga zombie bug, halos tumaas ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Sa mahalagang sandali, si Dorothy Essex ay umabot sa hangin at gumawa ng isang grabbing motion. Isang anino ng kanyang kamay ang lumitaw ng wala saan mula sa manipis na hangin. Binuhat nito si Trevin at itinapon sa butas na konektado sa Blood River.
Tumalon, tumalon, tumalon. Bilisan mo. Oh my goodness. Dinig na dinig ang mga sigawan ng mga tao. Ang lahat ay galit na tumalon pababa sa butas. Noon lang nila napagtanto na may bangka nga pala sa ilalim ng butas. Pagkatapos nilang tumalon pababa, dumaong sila sa barko ng malaking bangka. Ang taas ng taglagas ay medyo mahusay. Maaari nilang saktan ng husto ang kanilang puwitan kung hindi tama ang kanilang mga postera kapag tumalon sila pababa. Nako, nako. Masakit. Tinagat ako ng surot. Nakagat ako. Noon, may sumisigaw ng masakit. Ito ay walang iba kundi si Quincy Zappins. Kanina, gumawa siya ng baliw na sugod patungo sa likod ng daanan. Bilang resulta, siya ay tumalon ng mas mabagal kaysa sa iba. Habang siya ay tumatakbo pabalik, ang kanyang guya ay nakagat ng isang zombie bug na tumalon pa itaas. Inabot ni Quincy at akmang susunggaban ang surot ng pigilan siya ni Darben Mikhail. Huwag mong gamitin ang iyong kamay. Ang mga zombie bug ay lubhang nakakalason. Kung hinawakan mo ito ng iyong kamay, masisira ang iyong kamay. Bilisan mo at putulin mo ang bahaging nakagat. Kung hindi, ang lason ay kumakalat sa iyong katawan. Tiyak na mamamatay ka, sabi ni Darben. Mabilis na kumilos si Zane York. Naglabas siya ng kutsilyo at itinaboy ang zombie bug sa guya ni Quincy. Pagkatapos noon, pinunit niya ang isang bahagi ng pantalon ni Quincy at direktang hiniwa ang sugatang laman na naging madilim na. Slash! Ang kutsilyo ay walang katulad na matalim. Ang laman na kasing laki ng buko ay pinutol mula sa guya ni Quincy. Ah! Sigaw ni Quincy na parang baboy na kinakatay. Masakit. Sobrang sakit. Rockefeller, kasalanan mo ang lahat ng ito. Paano magiging sapat ang 100 milyon? 1 bilyon ang hinihingi ko. Hindi, humihingi ako ng 10 bilyon. Sigaw ni Quincy. Nagkunwari si Alex Rockefeller na hindi siya narinig. Gayunpaman, lumingon si Maya Howards para tingnan ang sugat ni Quincy. Mukhang hindi malinis ang hiwa. May lason pa rin sa sugat. Kumakalat na. Ha? Bumaba ang tingin ni Quincy. Gusto niyang umiyak ngunit walang luhang lumalabas. Kinuha ni Susan Hunter ang isang lubad at mabilis na itinali ito sa guya ni Quincy sa ibaba ng kanyang tuhod. Pagkatapos nun, gumawa ulit ng cut si Zane. Oh, ouch. Senior, dali, patumbahin mo ako. Malapit na akong mamatay. Sa huli, may sinabi si Freya Mayer. Napakabilis na kumakalat ang laso ng mga zombie. Ang pagputol ng laman lamang ay walang kabuluhan. Kailangan mong gamitin ito. Kinuha ni Freya ang isang bag. Pagkabukas nito, nakita ang isang pakete ng malagkit. Ito ay nagninangas na glutinous rice. Ito ay partikular na ginagamit upang gamutin ang laso ng zombie. Ipahid mo sa sugat mo, sabi ni Freya. Kanina, ang laman na kasing laki ng buko ng isa ay naputol na at dumaloy ang dugo mula sa binti ni Quincy. Ngayon, kinailangan pa niyang magwiwisik ng malagkit na bigas sa kanyang sugat. Pakiramdam ni Quincy ay malapit na siyang mabaliw. Saktong iwiwisik ni Zane ang malagkit na kanin sa kanyang sugat, hindi na nakatiis si Quincy. Dinampot niya ang invincible umbrella at ibinagsak ito sa kanyang ulo. Nawalan ng malay si Quincy. Kumuha si Alex ng antidote pill at iniabot kay Zane para ibigay kay Quincy. Kahit na nakakainis si Quincy, isa pa rin siya sa mga miyembro ng team. Matapos gamutin ang sugat ni Quincy, lahat ay nakahinga ng maluwag. Pagkatapos nito, sinuri nila ang kondisyon ng bangka. Sa huli, napagtanto nila na ang bangka ay talagang gumagalaw. Ang bangka ay sumusulong. Hanapin. Ang butas ay unti-unting lumalayo. Binuksan ng lahat ang kanilang mga flashlight. Sa katunayan, ang bangka ay tahimik na umuusad. Gayunpaman, ang Blood River na ito ay walang anumang agos ng tubig at wala ring hangin sa lugar na ito. Paano gumagalaw ang bangka? Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 15-18. May isang kasabihan na ang mga ilog ng dugo ay nagbibigay ng daan sa parang multo. Pupunta kaya ang bangkang ito sa Land of Ghosts?
Si Richit Asterisk. Samantala, sa isang lugar na napakalalim sa kabilang panig ng Scissors Tomb. Boom! Tarat-tarat. Isang malakas na pagsabog ang maririnig. Lumipad ang mga bato sa lahat ng direksyon. Sa isang sinaunang kuweba sa ilalim ng lupa, isang malaking, mabigat na baras ng pinto ang nasira. Isang mekanikal na aparato na kasing laki ng isang kotse ang tumulak sa napakalaking pinto at nagsimula itong gawin ang trabaho nito na may dumadagendong na tunog. Dahan-dahan itong binuksan ng mabigat na pintong bato. Ito ay isang tagumpay. Pulalas ng isa habang tumatawa ng malakas. Pagkatapos magtrabaho ng husto sa loob ng kalahating taon at gumamit ng hindi mabilang na paraan, sa wakas ay na-unlock na namin ang Scissors Tomb ngayon. Malapit na sa paningin ang pangunahing pasukan ng piitan. Mula ngayon ang piitan na ito ay sa atin na ang Blood Cult. Ang mga taong nagtatrabaho doon ay nagsimulang magsalita ng sabay-sabay. Binabati kita, Branch Master. Naway umunlad ang ating banal na kulto at mangibabaw sa mundo. Ang lalaking nakasuot ng puti ay ang Branch Master ng Blood Cult. Tumawa siya ng malakas. Malaki. Halika na. Ipunan ang lahat mula sa banal na dugo at pumasok sa libingan kasama ko, sabi niya. Sa sandaling iyon, nagsimulang magsalita ang isang kabataang babae na nakatayo sa tabi ng Branch Master. Branch Master, nakatanggap lang ako ng balita na, bukod sa Blood Fist, ang Master ng Leviathan Gate, ang buong hukbo ay nolipol na. Nabili na ang lahat ng iba pang tao sa isla. Ngayon, sila ay naging isang sekta sa pangalan ng Divine Dragon Sect. Malamig na umungol ang Branch Master. Si Blood Fist ay isang bakod. Walang magandang maidudulot sa kanya. Hindi ako kailanman nagkaroon ng maraming pag-asa sa Leviathan Gate. Ang kanilang maling impormasyon ay ginulo lang tayo. Ang mga taong iyon mula sa Divine Constabulary at Department 6 ay nakatutok lahat sa Leviathan Gate at sa Sky Tower. Wala silang ideya na ang ating Blood Cult ay matagal nang lumikha ng isang daanan sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng lihim na paglilipat. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpatuloy siya sa pagsasalita. Alam ko kahit na pinili ng anak ni William Rockefeller na gamitin ang escape door sa Scissors Tomb bilang pasukan. Hahaha. Napagdesisyonan na ang kapalaran ng mga Tomb Raiders na ito. Tiyak na hindi nila mahuhulaan na ang pintuan ng pagtakas ay isang dead end na sinadya kong itinuro sa kanila. Ngayon, baka patay na ang anak ni William. Branch Master, ang iyong maayos na plano ay lubos na humahanga sa akin, sabi ng dalaga. Sige. Ipunan ang lahat sa banal na dugo. Oo, Branch Master. Hindi nagtagal, may kabuoang 18 tao mula sa Divine Blood ng Blood Cult ang sumugod. Matapos maghanda ng kaunti at ipaalam sa lahat ang tungkol sa plano, pinangunahan ng Branch Master ang daan patungo sa pintuang bato ng libingan na nabuksan kasama ang dalaga. Si Richit Asterisk. Siyempre, hindi alam ni Alex Rockefeller at ng iba pa na ang mga tao mula sa Blood Cult ay nasa loob ng libingan na ito. Ang kanilang layunin ay makuha ang susi sa piitan. Matapos umikot si Alex at ang iba sa malaking bangka, may nadiskubre silang nakakatakot. Ang bangkang sinasakyan nila ay hugis higanteng kabaong. Bukod dito, natuklasan ni Susan Hunter ang isang hindi pangkaraniwang multo na aura nang tumingin siya sa shipboard gamit ang kanyang clairvoyant eyes. Alex, mayroong isang bagay sa ilalim ng barko. Ulalas ni Susan. Nang sabihin ito ni Susan, nanginginig ang kanyang katawan. Hindi niya maiwasang hawakan ang braso ni Alex. Pagkatapos noon, hinawakan ni Waltz Flor ang kabilang kamay niya. Sa katotohanan, si Waltz ay hindi walang takot lalo na pagdating sa mga supernatural na bagay. Noon pa man ay natatakot siya sa mga bagay na ito. Ano ito? Mahinang tanong ni Waltz. Nagagalit na mga espiritu. Pulalas ni Susan. Lalong humigpit ang hawak ni Waltz sa kamay ni Alex. Nasa malapit din si Darven Mikhail. Anong ibig mong sabihin? Baka may mga kabaong o bangkay sa ilalim ng barko. Hindi sa ilalim ng barko. Nasa ilalim sila ng bangka. Mahinang sabi ni Susan. Inilig si Darven at nanlaki ang mga mata. Ibig sabihin ba nito na ang paggalaw ng bangkang ito ay ang paggawa ng mga bagay na iyon? Tanong niya.
Tumango si Susan. Marami ba sila? Tanong ni Waltz. Nanginginig ang buong katawan ni Susan. Masyadong marami. Hindi ko na mabilang lahat. Ngayon, lahat ay nakaramdam ng mga turok sa kanilang anit. Anong gagawin natin? Tanong ni Waltz. Tulad ng nakasulat sa mga tula, tahimik nating pagmasdan ang mga pagbabago sa pagdating nito, sabi ni Alex. Sa sandaling matapos itong sabihin ni Alex, isang matagal at nakakatakot na ungol ang biglang narinig sa ibaba ng Blood River. Kabanata 15:19. Ang tunog na ito ay agad na nagdulot ng pagtusok ng anit ng isa, at ang isa ay nakakaramdam pa nga ng panginginig mula sa talampakan ng isa hanggang sa buong katawan. Maging ang mga multo ay manginig sa takot kapag narinig nila ito. Bang! Ang lakas ng pag-iisip ni Kenneth Sonder ang pinakamahina sa lahat. Matapos marinig ang ungol, sumasakit ang buong ulo niya. Sa isang kalabog, lumuhod siya sa lupa at inabot ang kanyang ulo habang siya ay sumisigaw. Maging ang kanyang mga tenga ay dumudugo. Tumigil ka sa pag-ungol, tumigil ka sa pag-ungol. Sumigaw siya. Gayunpaman, ang pagtatakip sa kanyang mga tainga ay walang kabuluhan. Ito ay hindi isang pangkaraniwang tunog. Sa halip, ito ay isang uri ng ungol na nagmula sa mental na dimensyon. Ito ay may kakayahang tumusok sa mga kaluluwa. Kahit na para sa isang tulad ni Alex Rockefeller na may kakilakilabot na kapangyarihan sa pag-iisip, nakakaramdam pa rin siya ng kakilakilabot. Samantala, nagsimula nang bumilis ang kabaong na sinasakyan nila. Habang pasulong sila, mas lumalakas ang nakakatakot na ungol. Parang sisubog na ang mga ulo nila. Inilabas ni Susan Hunter ang kanyang ulo sa bangka at tumingin sa ibaba. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Alex, tingnan mo. Ang bilang ng mga naghihinanakit na espiritu sa ilog ng dugo ay dumarami. Tinutulak nila tayo pasulong. Ano ba talaga ang meron? Baka Land of Ghosts. Tumingin sa ibaba si Alex at nakita niya ang mga pulutong ng mga sama ng loob na espiritu. Nakikita niya ang mga ito nang hindi man lang pinapagana ang kanyang espiritual na mata. Iyon ay dahil ang mga masasamang espiritong ito ay nagpakita ng pisikal. Hindi lamang iyon, ngunit mayroong isang mas makabuluhang bilang ng mga sama ng loob na espiritu na lumulutang upang sumali sa grupo sa pagtulak ng bangka. Naglakad din sina Waltz Floor, Maya Howards, Zane York, at ang iba pa sa gilid ng bangka. Matapos makita ito, nagsimula silang magduda sa kanilang mga mata. Hindi tayo maaaring magpatuloy sa pasulong. Malakas ang nakakatakot na ungol na ito. Isa itong haring multo kahit papaano. Higit pa riyan, napakaraming masasamang espiritu sa ilog ng dugo. If we go there, we'll be dead for sure, sabi ni Freya Mayer. Ano ang gusto mong imungkahi? Tanong ni Alex. Oo, Miss Mayer. Kayong mga taga-exorcist dragon ang pinakamagaling sa pakikitungo sa mga supernatural na nilalang na tulad nito. Kung mayroon kang anumang paraan upang matulungan kami, magmadali at gawin ito. Hindi ngayon ang oras para magpigil, sabi ni Darven Mikhail. Tumabi ka. I'll give it a try, sabi ni Freya. Tumango si Alex. Itutulak ko ang bangka, sabi niya. Sumugod si Alex sa harapan ng bangka. Inipon niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa paligid ng kanyang palad at hinampas ang ilog ng dugo. Susubukan ko rin. Lumapit si Maya para tumulong. Sinubukan ni Maya na gumamit ng Silver Frost para i-freeze ang Blood River. Sa kasamaang palad, hindi ito natuloy ayon sa pinlano. Napakaraming masasamang espiritu sa ilog ng dugo. Bago pa man magkaroon ng hugis ang Silver Frost ni Maya, napunit na ito. Ang mga naghihinanakit na espiritu ay may mabangis na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nagpadala ito ng panginginig sa gulugod ng isa. Lumapit din si Dorothy Essex. Nakasimangot siya ng malalim. Hindi ko akalain na mayroong 100,000 mga sama ng loob na espiritu na lumulutang dito. Napakaraming dugo kung kaya't ito ay naging isang ilog. Ito ay masyadong nakakagulat. Kahit na ang isang libingan ng mga sinaunang Diyos ay hindi magiging ganito kakilakilabot. Ito ay talagang isang setup para sa tiyak na kamatayan.
Nagtataka ako kung sino ang Panginoon ng libingan na ito, sabi niya. Hindi ba Caesar? Tanong ni Maya. Umiling si Dorothy. Malamang ibang tao na, sabi niya. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Freya. Isinasamo ko ang kapangyarihan ng walang limitasyong kalangitan, ang pinagmulan ng lahat ng mga spell, ang mga dulo ng kalawakan, ang karmic cycle ng yin at yang, kamatayan at buhay, at ang utos ng Dragon God. Pagkatapos ay hiniwa ni Freya ang sarili sa palad. Gamit ang kanyang dugo, gumuhit siya ng spell formation. Pagkatapos nito, isinabog niya ito sa ilog ng dugo. Sa susunod na sandali, isang hexagonal formation na may maliwanag na mga haligi ng apoy ang nabuo sa ilog ng dugo. Para bang isang butas na may 6 na tallest na hugis bituin ang nilikha sa ilog ng dugo. Samantala, unti-unting sinipsip sa butas ang mga sama ng loob na espiritong iyon. May kakaibang tingin si Dorothy sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan niya ito sandali. Di ko akalain na ganito kalakas ang babaeng ito. Mukhang may koneksyon siya sa lahi ng dragon, naisip ni Dorothy. Sa kasamaang palad, ang antas ng paglilinang ni Freya ay hindi ganoon kalakas. Ang ganitong mga spell formation na bumalot sa mga masasamang espiritu ay nangangailangan ng patuloy na pagkonsumo ng kanyang chi at sariwang dugo. Sa tuwing ina-activate niya ito, maaari itong tumagal ng kalahating minuto. Pagkatapos ng kalahating minuto, ang kapangyarihan ng pagbuo ng spell ay bababa. Pagkatapos noon, kakailang ganing ikalat ni Freya ang kanyang sariwang dugo dito. Matapos ulitin ang aksyong ito ng 3 beses na mula ang mukha ni Freya. Siya ay naging walang kapangyarihan pagkatapos noon. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1520. Samantala, biglang sumugod si Maiko Chiba. Kanina pumunta siya sa Blood River para ubusin ang hindi mabilang na mga sama ng loob na espiritu. Gayunpaman, ang ungol mula sa Ghost King sa malayo ay nagbigay ng matinding panggigipit sa kanya. Sa loob ng maikling panahon, hindi na kinaya ni Maiko. Master, bilisan mo. Payagan akong pumunta sa stake of exorcism. Hindi ko na kaya. Ang ungol ng Haring Multo ay parang panawagan ng pagsunod. Aswang din si Maiko. Maaari din siyang maapektuhan nito. Kung pinakinggan niya ito ng ilang beses pa, sasali siya sa kampo ng kaaway. Biglang naging masama ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Rockefeller, bilisan mo at tanggalin mo ang selyo ko. Ngayong nasa iisang bangka na ang lahat, nag-aalala pa ba kayo na atakihin ko kayo? Sigaw ni Trevin Lambert. Kaya mo bang labanan ang napakaraming sama ng loob na espiritu? Tanong ni Alex Rockefeller. I-save ko ang aking lakas para labanan ang Ghost King na iyon, walang kagatol-gatol na sabi ni Trevin. Sinong maniniwala sa kalokohan na ganyan? Ilang beses na sinalakay ni na Alex at Dorothy Essex ang mga sama ng loob na espiritu sa Blood River, ngunit hindi ito masyadong epektibo. Higit sa lahat, ito ay dahil napakaraming masasamang espiritu sa ilog ng dugo. Ang pagpatay ng ilang dosena hanggang 100 o kahit hanggang 1,000 ay walang silbi. Sa halip ay dapat nilang iligtas ang kanilang lakas hanggang sa makita nila ang Haring Multo. Natahimik ang lahat sa bangka, ngunit lahat sila ay labis na kinakabahan. Ang napakalaking panganib na kanilang haharapin ay parang isang higanteng bato na bumibigat sa kanila, at ito ay nagparamdam sa lahat ng hininga. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nakarinig ng ingay. All. Hindi. Boses iyon ng lalaki, at nagmula ito sa kabilang direksyon ng Blood River. Matapos ang isang sulyap, nakita nila na mayroong isang intersection sa ibaba ng ilog ng dugo. Ang isang pulutong ng mga sama ng loob na espiritu ay nakapalibot sa isang lalaki habang siya ay gumulong-gulong sa ilog ng dugo na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Patungo rin siya sa direksyon kung saan sinasakyan ni Alex at ng iba pa. Sino yan? Nagulat si Susan. Maaari din ba itong isang tulad ni Mr. Lambert na sumunod sa atin? Tanong ni Susan. Umiling si Zane York. Imposible. Iyon ay isang intersection sa ilog ng dugo. Marahil ay nagmula siya sa ibang direksyon mula sa amin. Sa kasong ito, nangangahulugan ito na may ibang nakapasok sa lugar na ito.
Iligtas natin siya at tanungin natin siya, sabi ni Alex. Ang lahat ay hindi lubos na maunawaan ito. Ang taong iyon ay mahigit 100 metro ang layo mula sa kanilang bangka at napakaraming masasamang espiritu doon. Ni hindi nila makita ang mismong Blood River. Paano nila siya ililigtas? Sa huli, tumalon talaga si Alex sa bangka. Habang lumulutang ang kanyang katawan sa hangin, nakaipon siya ng walang katapusang kapangyarihan ng kidlat sa paligid niya. Sa isang grabang galaw ng isang kamay, isang sizzling sound ang maririnig. Para siyang may hawak na sandamakmak na kidlat sa kanyang kamay. Pagkatapos ay inihagis niya ang mga kidlat pasulong. Banal na shitty. Sa ilang mga punto, si Quincy Zoppins ay nagising. Pagmulat pa lang niya, nakita niya si Alex na lumulutang sa himpapawid. Ito ang Diyos ng kulog. Bulalas niya. Boom! Tarat-tarat. Sa ilalim ng mga ito, isang daanan ang nilikha ng maraming kidlat. Ang lahat ng mga sama ng loob na espiritu na nataman ay sumigaw ng kaawa-awa. Ang ilan ay namatay, habang ang iba ay nakatakas. Sinasalamin ng mga mag-aaral ni Freya Mayer ang ningning ng mga kidlat. Bigla siyang nagulat kaya hindi siya makapagsalita. Makapangyarihan ang taong ito. Naiisip niya. Nasaksihan din ng lalaking nasa Blood River ang eksenang ito. Siya rin, nabigla. Gayunpaman, dahil sa kanyang kagustuhang mabuhay, nagsimula siya. Sigaw. Tulong-tulong. Balasahin. Bumuo ng kuryente si Alex sa ilalim ng kanyang mga paa at sumugod sa ilog ng dugo. Pilit niyang inagaw ang taong iyon mula sa isang grupo ng mga sama ng loob na espiritu bago nagmamadaling bumalik sa bangka. Pagkalapag ng mga paa ng lalaki sa barko, bamantong hininga siya ng malakas. Maraming salamat. Sabi niya habang nakakaramdam pa rin ng takot. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, may espadang idiniin sa kanyang leeg. Magsalita ka. Sino ka? Bakit ka nandito? Till then.